Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo ba na pinagpala tayo? Lahat tayo, pinagpala tayo. Alam mo kung bakit? Kasi kokonti tayo. Kasi munting kawan lang tayo. Kung maaalala niyo yung istorya ni Gideon, from 32,000 to 300. Tights lang yung ano eh. Nakuha ng Diyos sa Gideon 300, ganun din tayo eh. Gaano karami tayo nung araw? Si HCCP, LCJ, ACLJ na lang ngayon. Sana nga umabot pa kahit 100 man lang tayo, di ba? Yung Gideon 300 eh. Ilan kaya tayo? Gideon 30? Pero ang importante mga kapatid eh, hindi naman paramihan eh. Yung elite force, kahit sa mga pulis, yung Manila's Finest, piling-pili yun. Sa mga, yung mga SWAT, piling-pili yun. Dito sa Pilipinas, meron din tayo yan, mga elite force. Tapat mo yung electric sorry. O, ba't pinatay? Ba't pinatay? Hindi nawala ko lalaki eh. Ilipat ko na sa sasama. Yun lang yun. Pero ba't may ilaw? Kaya nga, wala. Ba't ganun? Nasira na? Baka sa wire ko. Magtapos ka lang na Ba't kaya may ilaw? Hindi pa tumatakbo? Okay, balik tayo dito, mga kapatid. Gano'n yan, nag-overcut. Teka muna ha. Pre, meron ba tayong battery? Nag-blink eh. Ibang microphone na lang kaya gamitin ko. Ito na lang. Anong Para battery niya? siguro Anong para- battery niya? doon niya sa Pero marami tayong battery. May battery. Anong battery niya? Double A. Okay. Ang daming hadlang ah. Tuloy natin. Hindi siya mananalo. No? Tuloy pa rin ang laban. Basahin ko sa inyo. Ang Luke 12:32, bakit pinagpala tayo? Huwag kayong matakot, mga munting kawan. Ina-address na sa munting kawan. Hindi sinabing sa malaking kawan. Huwag kayong matakot, munting kawan. Sapagkat nakakaluhod na mainam sa inyong ama ang sa inyo ibigay ang kanyang kaharian. O di ba pinagpala tayo? Kasi ang pagpapala, buhay na walang hanggan eh. Sa munting kawan pala ibibigay ang kaharian ng Diyos eh. Kaya ang buhay natin mga kapatid, kumbaga sa sa pagtatayo ng bahay, dumaan ang iglesia nito sa filtering eh. Yung pagbibistay. Kasi pag magpapalitada na, yung finishing touches na, gagamit ng buhangin na pino. Yung fine sand, para gamiting palitada. Kasi yun na yung finishing, susunod na, pipinturahan na eh. Ngayon, para makagawa kasi hindi didikit sa pader yung malalaking bato eh. May mga bato, kailangan pinong-pinong buhangin. Refine, na disciple na, naturuan na, naging disipulo na. Yun ang ginagawa sa bahay. May papalitada na yun, tapos pwede ng finishing. Ganun ang ginagawa sa atin, pinipilter ang iglesia, kaya kumukonte. Kahit sa marathon, yung marathon, hindi naman lahat na sumali doon, 1,000 nakaka-finisher, hindi. Kaunti lang din yung mga the finisher na nakakakuha ng ng prize. Tsaka ewan ko ano pa tinatanggap ng the finisher. So ganun din ang buhay pananampalataya. Kaunti lang. Marami ang tinawag, kaunti lang ang Many are called, but few are chosen, and fewer are faithful. So yun talaga ang sistema ng Diyos. Kasi hindi siya papayag na yung pagtitirhan niya doon sa langit ng mga anak niya, hindi tunay na anak. Hindi pa nga nililika ang langit at lupa, gumawa na ang Diyos ng bahay niya. Kinumpleto yung kwarto doon para sa atin lahat yun eh. Nakaprepara lahat yun para sa atin lahat. Kaya ang kalooban ng Diyos sa atin, iligtas yung mga anak niya dito sa lupa. Kaya ako sinabing mapala tayo kasi kakaunti tayo. Sa Deuteronomy 7:7 may sinabi din siya.
Deuteronomy 7:7. Hindi kayo inibig ng Panginoon o pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami. Sabihin lang, kaysa sa alinmang bayan, kapag kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Di ba tayo pinakamaliit sa lahat ng iglesia ng magsimula sa CHCCP, LCD, ACLJ, ngayon ACLJ na. Kita mo, kaya mapalan tayo mga kapatid. Hinira tayo ng Diyos, tinawag tayo, pinili at gagawing matapat. Kasi kailangan yung mga elite force lang eh. Yung istorya ni Gideon, alam nyo? Dumating kasi yung anghel kay Gideon, si Gideon nag-aano ng wit eh. Kasi ano sila eh, under sila ng mga Midianites eh. For 7 years, pinaparugahan sila ng Midianites. Gusto ng Diyos iligtas ang Israel sa kamay ng Midianites. Ang nakita niyang magliligtas doon si Gideon. Eh si Gideon, nasa lahi ng Manase yun. Manase. Sabi ngayon ni Gideon, ba't ako pipiliin nyo eh? Napakaliit ng Manase at pinakamahina sa lahat. Pinakakokonte, mahina, walang kwenta kami. Ba't ako? Sabi ng anghel sa kanya, you are a mighty warrior. Kung ang tingin ni Gideon sa sarili niya, napakaliit, napakababa, iba ang tingin ng Diyos sa kanya. Pwede siyang baguhin. Kasi ang pakikipagdigma, hindi naman magitan ng tao. Ang Diyos ang makikipagdigmaan. Kaya anong mangyari ngayon, sundin lang ang instruction ng Diyos, panalo sila sa gera. Ang instruction ng Diyos, magdadala ka ng banga, trumpeta, kaka ng tulo. Ang gagawin niyo lang, lulusubin niyo yung kampo ng Midianites. Sisigaw lang kayo ng malakas na sigaw na the sword of God is the sword of Gideon. Babasagin niyo yung banga, tapos tutrumpeta kayo. Aba eh, 100,000 yung kalaban nila. Alam niyo, namatay lahat yun. Hindi nila pinatay. Sila nagpataya kasi nagulantang eh. Ang akala nila, sa katerbay kalaban. Kasi, sige, pinagbabasag yung banga eh. Di ang ingay nun. Trompeta pa, tsaka sigawan. Akala ang dami-dami, tumakbo. Tapos sila nagpataya. So yun ang paraan ng Diyos eh. Yung wall of Jericho. Hindi rin naman sila nakipaglaban dun. Diyos ang nakipaglaban. Sinunod lang yung instruction ng Diyos. O alam niyo yung istorya ng Jericho, di ba? Pinaikot ng 6 times sa Jericho. Dala yung Ark of Covenant. Pagdating na sa ikapitong ikot nila, yung mga sacerdote dadalhin yung Ark of the Covenant. Tapos ayun, magsisigawan din sila ng magsisigawan. Tapos ayun, bumagsak na yung wall of Jericho. Ang Diyos ang nagpabagsak. So ang buhay natin, mga kapatid, ang Diyos ang nakikipaglaban, hindi tayo. Kaya relax ka lang eh. Kahit ano nangyayari sa'yo, inaaway ka, inaapi ka. Outcast ka, okay lang yun. Alam niyo ba ang outcast ang pinakamahal ng Diyos? Yung itinatapon, yung mga outcast. Alam niyo ba kung sino unang sumamba kay Kristo? Yung outcast, pastor. Kasi hindi binibilang sa Israel ang pastor, dumi lang sa kanila yun. Kasi kailangan pa bang gumraduate ka para maging pastor ka ng tuba? Kailangan ba mataas ang pinag-aralan? Eh, kaya walang kakwenta-kwenta yung trabaho ng pastor. Sino unang nakakita ng pagsamba kay Kristo? Ang mga pastor. Si Kristo din napakababa. Alam niyo kung sa pinanganak ni Maria si Kristo, sa grotto. Cave. Kasi, kagampanan na eh. Kaya naghahanap sila ng aanak ni Maria. Eh, nung panahon na yun, ang daming transient eh. Punong-puno na mga motel. Dinala sila ng Diyos sa grotto, sa cave. O pagdating doon, yun, nanganak si Maria doon. Nagpakita yung anghel sa mga pastor. Sabi ng anghel, puntahin niyo yung ang hari ng Israel. Ipinanganak na, Emmanuel, God is with us. Purihin ang Panginoon. Ang nagpunta doon na sumambang una, yung mga pastor. Yung mga walang kakwenta-kwenta, yung mga outcast. Yun ang mahal ng Diyos eh. Yung Magi, hindi naman 3 kings yun eh, Magi yun eh. Kaya hindi rin 3 Magi yun. Sabi ang mga Magi eh. Ibig sabihin, sobra pa sa 3 yun. Kaya lang ang offer yung 3. Bago nila nasamba si Kristo na, it takes years. Kasi nagliligid pa sila, hinahanap nila, sinusundan nila yung bituin eh. Kung saan bababa eh. Hindi yung pagka nanganak si Kristo na, hindi, it takes time pa. Kaya nga pinapatay ni Herodes, 2 taon hanggang pababa, ang tagal pa. Kasi sabi niya sa Magi, balikan niyo ako dito pag natagpuan niyo.
Kaya nung sambahin ng Magi si Kristo nag-offering, it takes years pa rin. Hindi yung pakakapanganak lang. Ang unang-unang sumamba sa kanila, kakapanganak lang, yung mga shepherd, yung mga outcast, yung mga hari, yung mga mayayaman, it takes time pa bago nakasamba. So mga kapatid, mapalad na mapalad tayo. Kasi kakarampot lang tayo. Kasi doon sa konti, doon mo makikita tunay. Kaya nga, paano lalabas ang tunay kung hindi mo padadaanin sa mga maraming pagsubok? Paano mo ipipilter? Ngayon, iba pagpipilter Sa mukha pinipilter para gumanda, pumogi. Para pag isinir niya yung picture niya, na-filter na. Ba't hindi mo filterin ng sarili mo? Tignan mo, pakabanalin mo sarili mo. Tignan mo sarili mo, ikaw ba'y okay? Ikaw ba'y karapat-dapat sa ito? Tunay ka bang alagad? Yun ang i-filter mo. Hindi yung sa photo magic gagamitin mo. Sa Facebook para makitang maganda ka. Kung pangit ka rin naman, kahit maganda ka, pangit ka pa rin Doon ka lang maganda. Nagogoyo mo yung hindi mo kakilala. Pero yung kakilala mo, pangit ka pa rin. Wala kang kahit goyoin mo sarili mo, hindi mo magogoyo Kaya ang hanap ng Diyos sa atin, mga kapatid, yung hindi manggugoyo. Yung tunay na Kristiyano. Kasi pupunuin niya yung kanyang bahay doon ng mga tunay na Kristiyano. And outside are the dogs. Walang makakapasok doon na abominable o marumi. Kaya nga walang pintuan yun, walang saraduhan yun Bakit? Hindi na makakapasok doon na marumi. Parang si Satanas lang yan Kung paano binato ni Michael sa lupa, si Satanas at yung wanted angels niya. Ganun din yan Hindi na nakapasok si Satanas sa third heaven. Bakit? Talo na yung authority niya, natapos na ni Kristo authority. Kaya tayo mga nananatiling konti, yung iba ang mga idea ng mga taong walang pagkilala sa Diyos, ilang kayo doon? Mga 15, pero konti pala kayo. Ang batayan nila, minority. Majority. Ang batayan ng Diyos, minority. Yung outcast, si David, outcast yun Pinalayas yun ni Nagsaulit, tapos pinapatay pa araw-araw. Fugitive Sino naging member ni David? Yung outcast din. Yung pinalayas din ni Saul. Ako, outcast ako Pinalayas din ako At lahat halos di kayo, pinalayas kayo, di ba? Mga pinalayas ang outcast. Bakit? Mahal na mahal ng Diyos yung outcast. Kaya kita mo, sabi niya, ako'y ama sa mga ulila. Ako ang padre sa mga widow. Mahal na mahal ng Diyos yung inaapi. Mahal na mahal ng Diyos yung walang kakayanan, yung mahina. Kaya nga gustong patunayan ng Diyos ang kapangyarihan niya sa mahina. Kaya hindi maraming tinawag na matalino. Kung hindi, kita mo yung 12 apostol ni Kristo, may matalino ba talaga doon sa pangmundo? Puro kung hindi nag-aalaga ng hayop yung fisherman Anong criteria ko? Pero yun ang tinawag ni Kristo. Pero tignan nyo mabuti, di ba 12? Bakit naging 11? Kasi nga konti lang dadaan sa filtering. Hindi nakapasa si Judas Sinibak siya. Pinalit si Mataya sa kanya. So ganun ang Diyos natin Hindi siya tumitingin sa sa panlabas na anyo o sa bilang, sa puso. Kita mo, nang palitan ng hari si Saul ni David. Si Eliab na anak ni Jesse, sabi, ito pwedeng hari. Sabi ng Diyos, huwag kang tumingin sa panlabas na anyo. Hindi ako tumitingin sa loob, ako tumitingin sa puso. Ganon din tayo. Kaya tayo nandito ngayon, konti lang tayo. Bakit? Puso ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Kasi wala namang bagay na hindi tayo magkukulang. Walang mabuti o mabait sa lupa na hindi nagkakasala. Pero tayo yung hiniran ng Diyos. Bakit? Tapat ka. Sabi sa Revelation. Revelation 17:14, ito sabi, makikipagbaka mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero. Kapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. At ang mga kasama niya na tinawag at mga pinili at ang mga tapat. Ang nanaig, ang naging overcomer, yung mga matatapat.
Maraming tinawag, 32,000 ang tinawag. Sa Israel, sabi ng Diyos, ang dami, Gideon. Sabihin mo sa kanila kung sino yung ayaw talaga maglingkod sa Diyos, yung ayaw talaga magtiis, magtiyaga sa Diyos, sabihin mo, umuwi na sila sa bahay nila. Abay, ang yun pala gusto ng iba, 22,000? Bili mo, 22,000 yun, natira 10,000. Sabi ng Diyos, ang dami, hindi ako marunong lahat eh. Dalhin mo din dun sa batis. Sasabihin ko sa iyo kung ano gagawin mo. Hindi dinala sa batis. Sabi ng Diyos kay Gideon, painumin mo sila ng tubig dun sa batis. Ako bahala, sabihin ko sa iyo kung sino pinili ko. Marami yung uminom na parang aso. Dinilaan, parang bowl. Isang malaking batis, ginawang bowl. Dinilaan, 300 yung uminom doon sa pamamagitan ng kamay. Ibig sabihin, naturuan na. Hindi na aso, tupa na. Kasi ang aso, walang alam yun eh. Walang alam sa katotohanan ng aso. Wala nga panlasa yun eh. Kinakain niya nga ebak niya. Yung pati nga asukan niya, kinakain niya eh. Ang tupa, hindi. Tahimik lang yun. Malinis yun. So nagkaroon ng Gideon 300. Yun ang mga elite force ng Israel. Naging judge pa si Gideon ng 40 years. Yung tingin ni Gideon sa sarili na mahina siya, wala siyang kwenta, outcast siya. Yun ang gusto ng Diyos eh. Yung tingin mo, mahina ka, outcast ka, wala kang kwenta, para mapalakas ka niya. Kasi kung malakas ka, ba't ka papalalakasin? Malakas ka pala. Eh kung banal ka, ba't ka papabanal? Banal ka pala. Kaya ang tinatawag ng Diyos, makasalanan para pabanalin. Hindi yung matuwid. Excuse me. Thank you. Hindi yung matuwid. Matuwid ka pala bakit tatawagin ka pa? Ang nangangailangan ng doktor, yung may sakit. Kaya tayo may sakit tayong lahat. Ang sakit natin unang-una sa bulsa. Yan ang hanggang ngayon yata may sakit pa sa bulsa. Mag-iikapo ka, magandog ka. Luwalhatiin mo ang Diyos ng pagsunod, tasagana ka at uunlad ka. Sumunod ka lang ng sumunod sa pananampalataya, uunlad ka. Ayaw mo kasi sumunod ng sumunod eh. Para kang Christmas light. Patay sinde. Lukewarm. Kung kailan mo lang gusto mag-iikapo, mag-iikapo ka. Kung kailan mo gusto sumamba, sasamba ka. Ikaw ang hari ng sarili mo. No one is above the law. Sabi ng Hebrews 10:25 eh. Huwag niyong pababayaan ang pagsasama-sama. Lalo't nalalaman natin na malapit na ang araw. Magtatawaran kayo, maghahayagan kayo, mag-aliwan kayo. Huwag niyong pababayaan ang pagsamba. Kapag doon sa ganong hain, nakakalugod sa Diyos yun. Huwag mong pababayaan, huwag kang magnakaw ka ng ikaputan. Doon maasusumpa ka. Sabi ng Diyos, subukan niyo ko sa bagay nito. Sige. Sige, subukan niyo. Huwag kayong mag-ikapo. Patagalin mo, huwag kang mag-ikapo. Tingnan mo kung ano maganap sa buhay mo. Pero mag-ikapo ka naman na mag-ikapo. Tingnan natin, makita mo kung ano sagana ng buhay mo. Kung titignan niyo, parang ikapo lang, pera, di ba? Utos yun eh. Kahit pera lang ba, utos nga yun eh. Ang mahalaga, pagsunod sa utos ng Diyos. 1 John 3:4. Transgression of the law is a sin. Ang sumalansang sa kautusan ay kasalanan. O mabubuhay ka ba sa kasalanan? Ini-intentional mo. Wala nang hain pa para sa Hebrews 10:26. Kasi kapag sinasadya mo kasalanan, deliberate foul, out of the game ka. Yun ang ginawa ng mga anghel at ni Lucifer. Deliberate foul, intentional foul. Kaya hindi sila pinatawad. Kasi ang pagkakalikha sa kanila, maglilingkod sa Diyos at sa mga maliligtas. Yun lang ang role na gagampanan nila. Ang gustong gampanan ni Lucifer, maging Diyos siya. Archangel lang nga siya. Kasama siya lagi ng Ama sa langit. Nandun siya sa tabi, kasama ng Seraphim. Pinili pa niyang maging Diyos, na disgrasya tuloy siya. O ganun ka din. Manatili ka sa kalagayan tinawag sa iyo. Kung ang kalagayan tinawag sa'yo, hindi ka naman mayaman, pangkaraniwan lang, huwag ka na magpilit na yumaman. Maraming natutuhog dyan sa pagyaman. Bumabaksak ang pananampalataya sa kagustuhan ng pag-ibig sa salapi. Be contented in what you have. Hindi, iiwan mo naman yan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga huling araw na to, pag may pera ka, kahit nagtatrabaho yung anak mo, yung apo mo, in-laws mo, pakainin mo, pagpalain mo. Kasi tinawag tayo para magpala. Paano mo malalaman pinagpala ka? Nagpapala ka. Pag hindi ka nagpapala, hindi ka pinagpala, hindi ka nagpapala eh.
Paano mo malalamang nagbibigay ka dahil binibigyan ka? Kasi pag ikaw nagpala, kitang-kita ng Diyos yung puso mo. Gusto mo, pala ng walang gagawin ng Diyos kundi pagpalain ka ng pagpalain. Sagana. Mamumulot ka ng bunga. Hindi ka nakakakit sa puno. Mamumulot ka na lang ng bunga. Kasi nung araw, ang mga Israel nung araw, namumulot ng palay. Kasi yung mga mahihirap, kaya on the 7th year, pag sila nag-aani ng mga wheat, ng mga trigo, yung ikapitong taon, hindi nila inaano yun, kinababayaan nila yun. Tapos, nag-iiwan sila nung pag tumabas ng mga trigo, nag-iiwan ng mga maraming butil. Kasi yung mahihirap ng Israel, mamumulot yun dun eh. Yun ang istorya ni Ruth. Namumulot si Ruth ng mga wheat. Hanggang sa iyo na nga, alam niyo itong istorya na to kay Naomi. Hindi ko na ikukwento to. Basta ang topic ko lang, kaunti lang tayo mga kapatid. Biruin mo, yung New Jerusalem, from the time of Adam and Eve up to the millennium period, ang papasok lang doon, yung kasing laki lang doon. Yung kwartong nandun, yun lang. O gaano kakunti yun? Chinik ko nga yun eh. Kasing laki lang ng United States yung area. Eh, ilang billion ba nasa United States? Palagay mo na 2 to 3 billion. From Adam and Eve to the millennium, 2 to 3 billion lang ba ang anak ng Diyos? Oo, yun lang. Yun lang ang pinili ng Diyos, munti lang. From 10 billion to 2 billion. Kaunti nga lang eh. From Adam and Eve, pinilter na eh. From Adam and Eve, pinilter na hanggang sa millennium, na-filter ng Diyos yun. Alam na ng Diyos ang kumpletong bilang yun. Iginawa na ng kwarto yun doon sa New Jerusalem. Para pag nandun na tayo sa langit, kanya-kanya tayo ng kwarto doon. Kanya-kanya na tayo ng pangalan. Ikaw na bahala doon sa bahay mo kung ano gagawin mo doon. Basta ang importante, ang munting gawan, magmamana nun mga kapatid. Kaya mapalad tayo, munting gawan. Bumasa pa tayo ng mga talata tungkol sa mga munting gawan. Matthew 7:13-14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Inuutos ng Diyos, pumasok ka doon sa makipot na pintuan. Hindi sa malaking pintuan. Kasi pag malaking pintuan, pwede mo isama yung mga kabit, kahit tatlo, pwede mo kabit. Eh, ang laki ng pintuan, ang laki ng daan eh. Eh di pwede mong bit-bit yung tatlong kabit mo, bit-bit-bit mo pa rin yung mga kayamanan mo. Pero sa makipot na pintuan, ikaw lang ang kasya doon. Eh sabi na Diyos, pumasok kayo dun sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Kaya sinabi ko sa inyo, mapalad tayo. Kasi tayo munting gawan, pumapasok tayo sa makipot na pintuan, makitid na daan. At marami ang doon nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Kaunti lang na talagang kaya magtiis. Kaya malalaman mo sa sarili mo kung pupunta ka sa langit natitiis mo lahat. Kasi yung pagtitiis ang pinaka-importante, sabi sa Philippians 1:29. Hindi lang pananampalataya kung pagtitiis din kay Kristo Jesus. Kasi yung mga sumampalataya, si Satanas, si Lucifer na hindi nakatiis Pati yung 1/3 angels hindi nakatiis Tumalikod, nagrebelde. Marami sa iglesia natin hindi na nakatiis, tumalikod na. Bakit? Hindi mga anak ng Diyos yun. Kasi kung anak ng Diyos yung mananatili, ba nanatili yung 2/3 angels? Eh mga tagasunod sa Diyos yun Bakit ang daming nanatili sa atin? Tagasunod tayo sa Diyos Yung halamang hindi itinanim ng Ama, bubunutin niya. Ayaw niya magsama ng damo. O kunwaring Kristiyano o hypocrite. Ang gusto ng Diyos, purong-purong anak niya. Kasi purong-purong Diyos yan. Kaya nga, grabe ang bibigay sa atin sa langit forever and ever. Wala nang pag-iyak doon, walang trabaho. Hindi yung matutulog ka, gigising ka para magtrabaho. Kakain ka pa para lumakas. Wala nang ganun doon. Lahat ng bagay nung nakaraan, hindi na ipapaalala pang muli. Magkakaroon na ng bagong Diyos,
bagong pangalan si Kristo, bagong pangalan tayo, nakatira tayo sa bagong Jerusalem, gagawa ng bagong mga langit, bagong lupa. Tapos bababa ang New Jerusalem. Forever and ever. Ito, opinion ko ha. Tingin ko ang gagawin ng Diyos ng mga langit, napakasangkaterbang mga langit. Bakit? Wala tayong gagawin doon kundi magsumamba sa Diyos, tapos mamasyal. Magchika-chika. Di, kung ako ang Diyos pakakapaling ko yung langit para maraming puntahan ng mga anak ko. Sangkaterba yung langit doon. Para punta, forever and ever ka mamamasyal lang doon, tsaka sasamba sa Diyos Ang sayang si Lucifer, itinalaga siya para sa pagsamba sa buong buong langit, kasama lahat ng mga anghel. Ang magiging music director si Lucifer. Inihanda ng Diyos yun, tabrets and thy path was prepared until you sin. Filthiness is in you. Nagkaroon ng filthiness, nagkaroon ng bahay dungis, yung kaputian ni Lucifer. Kasi gusto niya maging Diyos. Nanggaling sa kanyang sarili kasalanan Kaya nga, ang kalawang nanggagaling sa bakal niya, sa mismong sarili niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, walang pwedeng sumira sa inyo. Kahit i-chismis kayo ng i-chismis na kahit sino hindi kayo bakit? Ikaw ang sisira sa sarili mo. Walang ibang sisira sa iyo kundi ang sarili mo. Kaya sabi ng Diyos, mag-iingat kayo sa inyong sarili. Baka itakwil kayo. Baka hindi nyo nalalaman, nakala mo, nakatayo ka, nakabaliktad ka na pala, nakataob ka na. So napaka-importante, chikin mo yung buhay mo. Ang maging purpose of life mo dito, pagpunta sa langit. Ano ba pinakamahalaga? Kaya ngayon nagtanong sa akin, kung bibigyan ka ng pagkakataon mabuhay, anong gusto mong buhay? Bilyonaryo ba gusto ko? Trilyonaryo? Sabi ko ako, ang gusto kong buhay, itong buhay ko. Sabi niya, bakit naman? Kasi itong buhay ko walang kwenta. Ang buhay ko puro pasakit, puro problema. Kasi papalitan ng Diyos yun, dadalhin ako sa langit. So hindi ko kailangan maging bilyonaryo o trilyonaryo. Baka pag naging bilyonaryo ka nga, hindi ka na makapunta sa langit. Bakit? Sabi sa sa Ecclesiastes, yung maraming pera, hindi patutulugin. Ecclesiastes 5:10 to 11. Pero mo, pag marami, ako naranasan ko, ang dami kong pera nung araw Hindi ako umuwi sa amin. Inaabot ako ng isang gabi, 2 gabi sa sugalan. Walang uwian yun. Hindi ako pinatutulog pag may pera ako. Hindi ako nakakatulog talaga. Ang dami mong pera, ang dami mong gagawin. Mag-nightclub, maglalasing, magsusugal. Lahat ng bisyo gagawin. Ang dami mong pera Naranasan ko lahat yun. Talagang hindi. Kaya sabi ko, walang kwenta yung pera, yung love of money. Walang kwenta. Kaya nung tumagin ako ng Diyos, nandun ako sa height na I'm on top of the world. Alam ko na sistema kung paano maging milyonaryo. Kasi yun ang gusto ko, by hook or by crook, yayaman ako. Bata pa akong maliit, yun na yung aking pangarap sa buhay. Pag tinatanong ako ng mga teacher, counselor, guidance counselor, ano ba plano mo sa buhay mo? Ano ba gusto mo paglaki? Pagdating ng araw? Gusto mo ba maging doktor? Gusto ba maging engineer? Ikaw, wala ako. Ano ba gusto mo Ikaw, by hook or by crook, yayaman ako. Yun ang gusto ko. Nagawa ko yun. Maliit pa akong bata, nagawa ko nang mang-hold up Nung nasa height na ako nang gagawa ng kasalanan ng point of no return na, pinigilan na ako ng Diyos kasi big time na yun. Mang-hold up na kami ng bangko Sira-sira na buhay ko. Pero kung mahal ako ng Diyos, may plano, inalis ako doon. Pero pagdating doon sa assessor, pagkakataon ko na rin maging milyonaryo. Pinapili nga ako ni Satan, lahat ng kayamanan nasa akin. Kasi tuloy mo lang yan. Sambahin mo lang ako. Hindi. I will only worship one God. Pinili ko pa rin. Nag-resign ako. Pag-resign ko, sumunod si Manuel sa akin, nag-resign na rin. Alam niyo kung magkano nakuha ni Manuel nung mag-resign kami sa GSIS, 500. Ako, alam niyo kung ano nakuha ko, may utang pa akong 15,000. Sabi sa akin ni Beverly, yung officer in charge sa GSI, Mr. Romali, ay ko bakit? Huwag yun na kayang kunin, tapusin yung resignation niyo. Bakit? May babayaran ka 15,000. Alam mo, ginawa ko, hindi ko na nga rin tinapos. Hindi ko natapos yung resignation. Kaya lang pwedeng gamitin yun doon. Alam mo naman ng mga tao, pwede na lang buririhin yun. Na hindi pa ako talaga terminated o resign.
Pwede nilang gawin yan. Bale, wala na sa akin. Kahit ano gawin. Basta ako, pupunta ako sa langit. Ang goal ko lang sa buhay, pupunta ako sa langit. Kahit anong mangyari, pupunta ako sa langit. Para si Jacob, ayaw niyang bitawan yung anghel. Nagpupumili. Hindi, pagpalain mo ko. Hindi kita bibitaw. Pagpalain mo ko. Tinire siya sa pigi, napilay siya, na-stroke. Hindi pa rin niya binitawan. Hanggang sa tumayaw na yung anghel. Kaya sabi ng anghel, nagtagumpay ka ako. Nagtagumpay ka sa Diyos. Hindi ka natatawaging ako, kundi Israel. Even the name have changed. Kaya yun ang talagang hindi ko maintindihan, hindi na karoon ng revelation si Lito, yung dati nating kapatid. Pinapalitan talaga ang pangalan. Ayaw niyang pumayag na ang LCJ yung nung palitang ACLJ. Hindi niya alam ang work of God eh. Hindi niya kita yung revelation dun eh. Hindi niya napapasa yung gawa ng Diyos. May gawaan Diyos eh. Nagpapalit ng pangalan. Tignan niyo, pag may nangyaring isang bagay, sasabihin ng Diyos, this will be named after you. Bethlehem, Bethel. So, nagpapalitan Diyos ng pangalan. So, pinalitan ng Diyos ang ACL. Bakit? Patapos na. Amen, come Lord Jesus na eh. Yung nung CHCCP pa, nagtatanggap pa ng maraming members ng Diyos. Tumatawag pa. Many are called. And then few are chosen. Pinili lang, inilagay sa LCJ Ministry. And fewer is faithful, inilagay sa ACLJ. Kung makikita lang nila yung revelation doon, oo nga ano, napakarami nun si HCCP. 1,000 members nun eh. Ang daming member nung araw. Kasi of the Philippines, pinire-represent yun. Pero nung palitan na ng ligaya ni Cristo Jesus, gusto na maging ligaya ni Cristo Jesus, ang dami pa rin nahulog. Pero kung patapos na, yung hindi tapat, inalis din. Inilagay sa ACLJ. Amen. Come Lord Jesus. Amen. Amen.